Bakit nga ba pwede na tayong kumain ng karne ng baboy hindi kagaya noong unang panahon? Ipinagbabawal talaga yan at ang iba pang mga pagkain. Ito po ang request na topic ni Sis Judy. Sagutin po natin. Noong unang panahon sa ilalim ng Old Testament, may malinaw na utos ang Diyos sa bayan ng Israel. Tungkol ito sa marumi at malinis na hayop. Mababasa ito sa Leviticus chapter 11 at Deuteronomy chapter 14. Doon ipinagbabawal ang pagkain ng baboy dahil ito ay itinuturing na marumi ayon sa kautusan na ibinigay kay Moises. Ngunit mahalaga na maunawaan natin na ang batas na ito ay bahagi ng Old Testament na ibinigay partikular sa Israel. Batas ito para sa mga Hudyo. Pero alam nyo ba na sinabi ng Diyos na gagawa siya ng bagong utos? Jeremias chapter 31 verse 31 to 32, sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ko ng bagong tipan sa Israel at sa Huda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ibig sabihin, ang Diyos ay gagawa ng bagong kasunduan at siya mismo ang nagsabi. Ito hindi tulad ng kasunduang ginawa niya sa kanilang mga ninuno. Ibig sabihin, may bagong utos na ibibigay ang Diyos at alangan naman sa bagong utos ay uulitin pa ng Diyos ang utos na ibinigay niya sa Old Testament. Hindi nga nila matupad-tupad at sinira nila ang kasunduang iyon. Dito na po papasok ang tagatubos. Si Jesucristo, siya ang tutubos sa kasunduang hindi natupad ng mga Hudyo. Ibig sabihin, tinupad niya ang kasunduan, hindi niya winakasan. Ito po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 5 verse 17. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Hindi niya winakasan ang utos, kundi siya ang tutupad, siya ang tutubos. Iba kasi ang meaning ng to abolish sa to fulfill. Magbibigay ako ng halimbawa para maintindihan. May dalawang magkakapatid, inutusan ng ama ang bunso para magsalok sa ilog ng tubig para mapuno ang kanilang drum. Ngayon, itong si bunso ay hindi pa nangangalahati pero napagod na at nagreklamo kaya hindi niya natupad ang utos ng ama. Kaya pinadala ng ama ang panganay para siya na lang ang magpuno sa drum kahit katumbas nito ay hirap at pagod. At natupad nga ng panganay ang utos ng ama at napuno niya ng tubig ang drum. Ibig sabihin, hindi pumunta ang panganay para ipahinto ang pagpapapuno ng tubig sa drum. Hindi niya ipinahinto ang utos. Tinupad lang niya, tinubos niya ang bunso. At dahil natupad nga niya, hindi na mag-uutos ang ama na papunuin ng tubig ang drum dahil natupad na niya ito. Ganyan din sa bagong tipan, tinubos na tayo ni Kristo at ang mga Hudyo. Tinubos niya mula sa batas ni Moises na hindi nila kayang tuparin. Isa na dito ang batas ng pagkain, natupad ito ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Kung natupad na ito ni Jesus, hindi na ito ipag-uutos pang muli ng Ama. Hindi nga iyan matupad ng mga tao noon tapos uulitin niyang iutos sa atin alam naman niyang hindi natin iyan matutupad. Nasa ilalim na po tayo ng bagong tipan sa batas ni Kristo dahil ang lumang tipan ay tinupad na ni Jesus. Ngayon, ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa pagkain? Marcos chapter 7 verse 18 to 19, sinabi niya sa kanila, kayo ba ay wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nauunawaan na anumang bagay na pumasok sa tao mula sa labas ay hindi nagpaparumi sa kanya? Ito ay sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At ito ay idudumi sa palikuran. Sinabi ito ni Jesus upang ipahayag na ang lahat ng pagkain ay malinis. Malinaw ang punto ni Jesus dito. Una, ang tunay na nagpaparumi sa tao ay hindi pagkain kundi ang kasalanang nanggagaling sa puso. Pangalawa, malinaw na ipinahayag niyang ang lahat ng pagkain ay malinis. At alam niyo ba, pagkatapos ng pagkabuhay ni Jesus, nagkaroon ng pangitain si Apostol Pedro. Mga Gawa chapter 10 verse 13 to 15, narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailanmay hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin. Muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ibig sabihin, ang itinuturing na maruming pagkain ng mga Hudyo noon ay nilinis na ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit maaari na tayong kumain ng karneng baboy dahil nilinis na ito. At nasa bagong tipan na tayo, hindi na tayo natali kailanman sa batas ni Moises. Dahil tinubos na po tayo ng ating Panginoon.